Mainit ang sikat ng araw nang huminto ang isang puting van sa tapat ng isang simpleng bahay sa Las Piñas. Agad na napatingin ang mga kapitbahay nang bumukas ang pinto nito at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling polo, mamahaling relo at makintab na sapatos. Si Alberto ba yan? Bulong ng isang kapitbahay. Hindi ko nga halos makilala Sagot naman ng isa. Matapos ang halos 5 taong pagtatrabaho sa ibang bansa bilang OFW, sa wakas ay nakauwi na si Alberto. Mabilis na lumabas ng bahay ang kanyang inang si Aling Lucia. Agad niya itong niyakap habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Anak, salamat at nakauwi ka na rin. Nanginginig na sabi ng matanda. Ngumiti si Alberto at hinaplos ang balikat ng kanyang ina. Sabi ko naman sa iyo, Nay, hindi kita pababayaan. Sunod-sunod na lumapit ang mga kapitbahay upang batiin siya. Kabilang naroon ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Danilo at Edward. Pare, ibang-iba ka na. Natatawang sabi ni Danilo. Parang artista ka na pare. Dagdag naman ni Edward. Napangisi si Alberto. Ganun talaga kapag nagsisikap sa buhay. Sa unang araw pa lamang ng kanyang pag-uwi, ay tila naging sentro na siya ng atensyon sa kanilang lugar. Nang gabing iyon, nagulat ang lahat nang magpaihaw siya ng mga pagkain at magpaluto ng maraming handa. Nagmistulang piyesta ang kanilang bahay. Libre lahat, kumain tayo. Masayang sigaw ni Alberto habang may hawak na bote ng alak. Paalakpakan naman ng mga bisita. Masayang-masaya si Aling Lucia habang pinagmamasdan ng kanyang anak na tila matagumpay na sa buhay. Lumipas ang mga araw, nalalo pang namangha ang mga tao kay Alberto. Halos linggo-linggo ay may dumarating na bagong appliances sa kanilang bahay. Isang malaking telebisyon, isang mamahaling refrigerator, bagong sala set, at maging mamahaling sound system na halos marinig sa kabilang kanto kapag ginagamit. Sa tuwing may dumarating na delivery truck, nagkukumpulan ang mga kapitbahay upang manood. Ang swerte talaga ni Aling Lucia. Mayaman na yata talaga ang anak niya. Ganun siguro kapag OFW. Unti-unting naging proud si Alberto sa kanyang mga naririnig. Nasanay siyang maging sentro ng usapan sa kanilang lugar. Nasanay siyang tinitingala. Nasanay siyang hinahangaan. Maging ang dating simpleng tambayan nila ni Danilo at Edward ay nagbago na rin. Tuwing magkikita sila, si Alberto na lamang ang madalas na magsalita. Kaya kayo hirap pa rin Dapat matuto kayong mangarap ng mas malaki. Oh, tignan ninyo ako. Dati pare-pareho lang tayo, di ba? Tahimik na lamang na nagtitinginan sina Danilo at Edward. May mga pagkakataong hindi nila alam kung papaanong sasagot sa kanilang kaibigan. Hindi nila malaman kung ang kaharap nila ay ang dati nilang kaibigan o isang taong unti-unti nang nagbabago dahil sa pagtingin sa sarili. Ngunit dahil bagong dating pa lamang siya, ay marami pa ring natatanggap na biyaya mula sa kanya. Pinili nilang manahimik. Samantala, lalo pang dumalas ang inuman sa bahay ni Alberto. Halos gabi-gabi ay may mga taong nakatambay roon. May kantahan, may inuman, may mga kwentuhan, at si Alberto lagi ang bida. Habang nakaupo siya sa gitna ng kanyang mga bisita, nakatanaw sa mga bagong biling kagamitan sa kanilang sala. Pakiramdam niya ay wala nang makakapantay pa sa kanya. Hindi niya napapansin na kasabay ng pagtaas ng kanyang tingin sa kanyang sarili ay unti-unting pagkawala ng kababaang loob na minsang naging dahilan kung bakit siya minahal at narespeto ng mga tao. At sa kanyang pag-aakalang nagsisimula pa lamang ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay, hindi niya alam na ang unang hakbang patungo sa kanyang pagbagsak ay nagsimula na pala sa mismong araw ng kanyang pag-uwi. Mabilis na lumipas ang mga linggo mula nang umuwi si Alberto mula sa ibang bansa. Kung noong una ay paghanga ang nararamdaman ng mga tao sa kanya,
Ngayon ay unti-unti nang napapalitan yon ng pag-aalinlangan. Hindi dahil sa kanyang tagumpay, kung hindi dahil sa kanyang pag-uugali. Isang umaga, habang nakatambay sa harap ng kanilang bahay sina Danilo at Edward, dumating si Alberto sakay ng isang narentahang sasakyan. Bumaba siya habang suot ang mamahaling salamin sa mata at hawak ang pinakabagong modelo ng cellphone. Napatingin ng ilang tambay sa kanto. Ngumiti si Alberto. Alam niyang siya ang pinag-uusapan. "Luma na pala ang cellphone mo, Danilo," sabi niya habang nakatingin sa hawak ng kaibigan. Napakamot na lamang sa ulo si Danilo. "Gumagana pa naman pare. Ako kasi, kapag may bagong labas, pili ka agad. Sayang naman ang pera kung hindi gagastusin, di ba?" Napatawa ang ilang nakarinig. Ngunit napansin ni Edward ang bahagyang pagkapahiya ni Danilo. Mula noon, ay mas naging madalas na ang ganitong mga biro ni Alberto. Sa tuwing may makikita siyang mga kapitbahay na nakabisikleta, sasabihin niyang, "Hindi pa ba kayo nakakaipon ng pambili ng motor?" Kapag may nakikitang nagtitinda sa kalsada, "Ang hirap siguro ng buhay kapag ganyan lang ang trabaho, no?" At kapag may makakasalubong siyang dating kaklase na hindi nakapagtapos ng pag-aaral, "Buti pa ako, nakalabas na ng bansa." Sa bawat salitang binibitawan niya, hindi niya namamalayang may mga pusong nasasaktan. Ngunit sa isip niya, nagsasabi lamang siya ng katotohanan. Isang hapon, nagtipon-tipon ng ilang kapitbahay sa tindahan. Doon napag-usapan si Alberto. Dati mabait naman yung batang yan. Sabi ng isang ale. "Oo nga, pero ngayon parang lahat na lamang ay minamaliit niya." Nakakahiya tuloy makipag-usap sa kanya. Hindi kalayuan na inaroon si Aling Lucia. Narinig niya ang usapan ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang may pagbabago sa kanyang anak at napakalaki nito. Ngunit umaasa siyang lilipas rin yon. Samantala, patuloy naman ang pagdating ng mga bagong gamit sa kanilang bahay. Isang araw ay may dumating na bagong washing machine. Kinabukasan ay isang malaking air conditioner naman. Parang walang katapusan ang paggastos ni Alberto. Tuwing may darating na delivery, sinisigurado niyang makikita ito ng mga kapitbahay. Pakaramdam niya ay lalo siyang humahanga sa sarili, habang nakikita ang inggit sa mga mata ng iba. Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Maging sina Danilo at Edward ay nagsisimula ng lumayo. Isang gabi matapos ang inuman sa bahay ni Alberto, kinausap siya ni Edward. "Pare, huwag kang magagalit ha." "Ano yun pre? Napapansin kasi namin na parang iba ka na kaysa dati." Nawala ang ngiti sa mukha ni Alberto. "Ano bang ibig mong sabihin?" "Madalas ka na kasing mangmaliit ng tao pare." Napailing si Alberto. "Kayo talaga. Kapag umasenso ang tao, sasabihin mayabang ka agad. Hindi naman sa ganun ang ibig naming sabihin." Ano?" Tahimik na yumuko sa Edward. Hindi niya alam kung papaanong ipapaliwanag ang kanyang punto. Sa kabilang banda, pakiramdam naman ni Alberto ay naiinggit lamang ang mga tao sa kanyang paligid. Mula noon, ay mas lalo pa siyang naging mapagmataas. Hindi na siya nakikinig sa payo. Hindi na rin niya pinapansin ang damdamin ng iba. At habang tumatagal, mas dumarami ang mga taong umiiwas sa kanya. Ang mga dating nakikipagkwentuhan sa kanya ay nagiging mailap. Ang mga kapitbahay na dating bumabati ay simpleng tango na lamang ang ibinibigay. Ngunit dahil abala si Alberto sa pagtingin sa sarili bilang matagumpay na tao, hindi niya napapansin ang unti-unting pagkawala ng respeto ng kanyang komunidad. Sa kanyang isip, siya pa rin ang hinahangaan ng lahat. Hindi niya alam na ang mga taong minsang pumapalakpak sa kanyang tagumpay ay nagsisimula ng mapagod sa kanyang kayabangan. At hindi nagtagal, may isang tao na hindi magdadalawang isip na sasabihin sa kanyang harapan ang katotohanang matagal nang ibinubulong ng buong barangay. Lumipas pa ang ilang linggo at lalo pang naging kilala si Alberto sa kanilang barangay. Ngunit hindi na dahil sa kanyang pagiging matagumpay na OFW, kung hindi dahil sa kanyang kayabangan. Sa tuwing dadaan siya sa kalsada,
May ilan nang umiiwas sa kanya. Ang iba naman ay ngumingiti na lamang ng pilit upang maiwasan ang anumang komento mula sa binata. Isang umaga, habang nagwawalis si Mang Fidel sa harapan ng kanyang bahay, napansin niyang may mga bote ng alak at kalat na naiwan sa tapat ng kanyang bakuran. Galing ang mga iyon sa inuman ni Alberto noong nakaraang gabi pa. Napailing ang matanda habang pinupulot ang mga kalat. Maya-maya ay dumaan si Alberto. "Magandang umaga po, Mang Fidel," bati nito. Ngunit kakaiba ang tono ng kanyang boses. Para bang hindi tunay ang paggalang. Tumigil si Mang Fidel at tumingin sa kanya. "Oh, Alberto, ikaw bang may-ari ng mga kalat na ito?" Sumulyap ang binata sa mga bote at plastik na nakakalat. "Siguro po, sa mga bisita ko kagabi." "Nakakahiya naman ata. Hindi mo man lamang pinapulot." Bahagyang natawa si Alberto. "Pasensya na po magpapalinis na lang ako mamaya." Napakunot ang noo ni Mang Fidel. "Magpapalinis? Bakit hindi ikaw ang maglinis? Hindi naman ikinababa ng pagkatao mo ang pagpupulot ng sariling kalat." Napansin ng ilang kapitbahay ang pag-uusap at nagsimulang makinig. Hindi nagustuhan ni Alberto ang kanyang narinig. Pakiramdam niya ay pinapaya siya ng matanda. "Mang Fidel, wag naman po nating palakihin. Kalat lang naman yan." "Kalat lang?" sagot ng matanda. "Yan ang problema sa iyo, iho. Simula nang umuwi ka, parang ang taas-taas na ng tingin mo sa sarili mo." Biglang natahimik ang paligid. Alam ng lahat na may punto si Mang Fidel. Ngunit walang tao na may lakas ng loob na magsabi nito kay Alberto. Hanggang sa ngayon, nakita ng mga kapitbahay ang unti-unting pagdilim ng mukha ng binata. "Teka, ano po bang problema niyo sa akin?" Matigas niyang tanong. "Wala akong problema sa iyo. Ang problema ko ay ang ugali mo." Napahigpit ang hawak ni Alberto sa kanyang cellphone. "Siguro naman may karapatan akong ipagmalaki ang pinaghirapan ko." "May karapatan kang ipagmalaki ang tagumpay mo, tama yon," sagot ni Mang Fidel. "Pero wala kang karapatang maliti ng ibang tao." Murmura ang narinig mula sa mga nakikinig. Alam nilang tama ang matanda. Ngunit si Alberto ay hindi handang tanggapin yon. "Ano bang alam niyo sa pinagdaanan ko sa abroad?" Taas boses niyang sabi. "Hindi namin alam lahat," sagot ni Mang Fidel. "Pero alam naming hindi pera ang sukatan ng pagkatao." Parang sinampal si Alberto sa harap ng maraming tao. Sa sobrang galit, ay nakapagsalita siya ng hindi nag-iisip. "Madali kayong magsalita kasi wala naman kayong narating sa buhay." Agad na natigilan ng mga tao. Maging sina Danilo at Edward, nakakarating pa lamang, ay napalingon sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lucia sa kanyang narinig mula sa loob ng bahay. Si Mang Fidel naman ay tahimik na tumitig sa binata. May bakas ng lungkot sa kanyang mukha. "Hindi ko man naranasan ang buhay na meron ka ngayon," mahinahon niyang sabi. "Pero hindi ko rin kailanman ipinagbili ang respeto ng mga tao para lamang magmukhang matagumpay." Parang mas mabigat pa yon kesa sa sigawan. Hindi kaagad nakasagot si Alberto. Ngunit dahil sa kanyang pride, tumalikod na lamang siya. "Paala na nga kayo sa buhay niyo." At mabilis siyang naglakad papalayo. Naiwang tahimik ang mga tao. Napabuntong hininga si Mang Fidel. Samantala, habol hiningang lumapit sina Danilo at Edward kay Alberto. "Pare, sumobra ka na ata," sabi ni Danilo. "Huwag mo akong sermonan, pre. Nag-aalala lang naman kami sa'yo. Kung naiinggit kayo, sabihin nyo na lang." Napailing na lamang ang dalawa. Sa pagkakataong iyon, naramdaman nilang parang hindi na makausap ang dating kaibigan nila. At habang papalayo si Alberto, hindi niya alam na ang simpleng insidenteng iyon ang tuluyang sumira sa natitirang respeto sa kanya ng karamihan sa kanilang barangay. Ngunit higit sa lahat, hindi niya alam na ang mga salitang binitawan niya kay Mang Fidel ay magsisilbing unang bitak sa imahe ng matagumpay na buhay na pilit niyang ipinapakita sa lahat.
Makalipas ang ilang araw matapos ang alitan nila ni Mang Fidel, naging usap-usapan pa rin sa buong barangay ang nangyari. Marami ang nadismaya kay Alberto, ngunit meron pa rin ilang nagbibingi-bingihan sa kanyang mga pagkukulang dahil sa paniniwalang matagumpay naman talaga siya sa buhay. Samantala, si Alberto ay parang walang pakialam. Patuloy pa rin ang kanyang pag-iinom kasama ang mga barkada nito. Patuloy pa rin ang kanyang pagpapakita ng mga bagong gamit at pagbibida ng mga karanasan niya sa ibang bansa. Isang mainit na umaga, habang nagpapahinga siya sa sala at abala sa pagtingin sa kanyang cellphone, bigla na lamang may malakas na boses na umalingongaw sa kanilang bakuran. Lucia! Lucia! Lumabas ka nga rito! Napakunot ang noo ni Alberto. Agad niyang nakilala ang boses. Si Aling Mabel. Kilalang kilala sa buong lugar ang matandang babae dahil sa pagiging matapang at walang takot na magsalita. Kapag may reklamo o sama ng loob, hindi ito nag-aatubiling sabihin sa harap ng kahit na sino. Lumabas si Alberto upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating niya sa pinto, ay nakita niya si Aling Mabel na nakapamewang habang galit na galit ito. Nakasunod rin ng ilang kapitbahay na tila naaamoy ang paparating na eskandalo. Wala si nanay, sabi ni Alberto. Abay, mabuti naman kung ganon. Mabilis na sagot ng matanda. Ikaw pala ang narito. Nagulat si Alberto. Ano po ba ang kailangan ninyo? Ano ang kailangan ko? Halos pasigaw na sagot ni Aling Mabel. Ang kailangan ko ay bayaran ninyo ang mga utang ng nanay mo. Unti-unting dumami ang mga taong nakikinig. Napansin niyo ni Alberto at nakaramdam siya ng pagkainis. Pwede naman po sigurong pag-usapan ng maayos yung sinasabi niyo. Matagal ko nang kinausap ng maayos ang nanay mo. Lalong lumakas ang boses ni Aling Mabel. Mahigit 6 na buwan na akong pinapaasa. Sabi niya kapag dumating ka na raw galing abroad, ay babayaran niya ako kagad ng utang niya. Natahimik si Alberto. Hindi niya alam ang patungkol doon. Magkano po ba ang utang? Mahinang tanong niya. 15,000 piso. Nagbulungan ng mga kapitbahay. Hindi kalakihan ang alaga para sa isang OFW na gaya ng ipinagmamalaki ni Alberto. Kaya marami ang nagtaka kung bakit tila namutla ang kanyang muka. Ano? Ba't hindi ka makasagot? Banat ni Aling Mabel. Sinubukan ni Alberto na manatiling kalmado. Sa ngayon po kasi. Anong sa ngayon? Wala pa po akong may babayad. Parang bombang sumabog ang kanyang sinabi. Napatigil ang mga tao. Nagkatinginan ng mga kapitbahay. Maging si Aling Mabel ay napasinghap. Wala kang may babayad? Ulit niya. Opo. Araw-araw may inuman dito. Linggo-linggo may bagong gamit. Tapos sasabihin mong wala kang may babayad. Ramdam ni Alberto ang init ng kanyang mukha. Sa unang pagkakataon mula nang umuwi siya, tila nawalan siya ng may pagmamalaki. Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ng matanda. Habang nagpapatuloy ang paniningil ni Aling Mabel, dumating si Aling Lucia mula sa palengke. Nanlumo ito nang makita ang eksena. Mabel, pag-usapan natin ito. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sagot ng matanda. Ilang buwan mo na akong nilaloko. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ay may isang kapitbahay na hindi sinasadyang nakapagbitaw ng tanong. Kung talagang mayaman si Alberto, bakit hindi niya mabayaran ang utang? Parang apoy na kumalat ang tanong na yon. Isa pang kapitbahay ang nagsalita. Oo, tama. Bakit parang wala siyang pera? Unti-unting nabuo ang mga hinala ng mga tao. May isang matandang lalaki na minsang nakatrabaho ang pinsan ni Alberto sa abroad. At sa unang pagkakataon, nagsimula itong magsalita. Hindi niyo ba alam? Napalingon ng lahat sa kanya. Anong hindi namin alam? Tanong ng isa. Napabuntong hininga ang matanda. Sabi ng pinsan niya, hindi kusang umuwi si Alberto. Namilog ang mga mata ng mga nakikinig. Anong ibig niyong sabihin? Napauwi siya dahil nagkaroon siya ng malaking gulo sa trabaho. Parang unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Naramdaman ni Alberto ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso.
At sa unang pagkakataon, nagsimula nang mabasag ang imahe ng matagumpay na OFW na matagal niyang ipinakita sa lahat. Ang masakit pa, hindi niya yun kayang pigilan dahil ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Parang apoy sa tuyong damo ang pagkalat ng balita matapos ang iskandalong naganap sa bahay ni na Alberto. Kinabukasan pa lamang, halos lahat ng sulok ng barangay ay yun na ang pinag-uusapan. Hindi na patungkol sa mga mamahaling gamit ni Alberto. Hindi na patungkol sa kanyang pagiging OFW. Kung hindi patungkol sa tanong na bumabagabag sa isip ng lahat. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya sa ibang bansa? Sa loob ng bahay, tahimik na nakaupo si Alberto habang nakatingin sa sahig. Hindi na siya makalabas ng malaya gaya ng dati. Pakiramdam niya ay bawat matang nakakasalubong niya ay puno ng panghusga. Samantala, si Aling Lucia ay halatang balisa. Anak, pasensya ka na ha? Mahinang sabi nito. Napatingin si Alberto. Hindi ko akalaing darating si Aling Mabel ng ganoon. Hindi kaagad sumagot ang binata. Matagal na niyang gustong sisihin ang kanyang ina dahil sa mga utang na ginagawa nito. Ngunit alam niyang hindi yan ang tunay na dahilan kung bakit siya nasa ganitong sitwasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula niyang sisihin ang sarili. Bandang hapon, dumating sina Danilo at Edward. Tahimik silang naupo sa sala. Wala ang dating saya sa kanilang samahan. Pare, maingat na panimula ni Danilo. Totoo ba ang narinig namin? Napayuko si Alberto. Anong narinig nyo? Nagkatinginan sina Danilo at Edward. Sabi nila, may nakaalitang ka raw na katrabaho mo kaya ka pinauwi. Tahimik, mabigat. Walang gustong magsalita. Ngunit alam ni Alberto na wala ring saysay ang pagtatago. Unti-unti siyang huminga ng malalim. Oo, totoo. Nagulat ang dalawa kahit inaasahan na nila ang sagot. Nagkaroon kami ng matinding away ng katrabaho ko. Papaano? Tanong ni Edward. Napapikit si Alberto. Bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayaring pilit niyang kinakalimutan. Noon pa man ay mainiti na talaga ang kanyang ulo. Habang tumatagal siya sa trabaho sa ibang bansa, lalo siyang nagiging mapagmataas dahil sa mga promosyon at papuri na natatanggap niya. Hanggang isang araw ay nakasagutan niya ang isa sa kanyang mga kasamahan. Nagsimula lamang ito sa simpleng argumento. Lumala sa sigawan at nauwi sa pisikal na komprontasyon. Dahil sa insidente, nagsagawa ng investigasyon ng kumpanya. Imbes na magsampa ng kaso laban sa kanya, nagpa siya ang kanyang amo na pauwi na lamang siya sa Pilipinas. Tinanggal siya sa trabaho. Walang separation pay, walang bonus, walang panibagong kontrata. Nauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng ilang taon. Tahimik na nakinig sina Danilo at Edward. Hindi nila akalaing ganoon kalalim ang problema. Pero bakit hindi mo sinabi, tol? Tanong ni Danilo. Mapait nang umiti si Alberto. Dahil nahihiya ako. At yun ang unang pagkakataon na narinig ng dalawa ang tapat na sagot mula sa kanilang kaibigan matapos ang mahabang panahon. Pag-uwi ko rito, pakiramdam ko wala na akong mukhang maiharap sa inyo. Kaya ba nagkunwari kang mapera? Tanong na Edward. Napayuko si Alberto. Dahan-dahan siyang tumango. Ang marami sa mga appliances na ipinagmamalaki niya ay hindi pala cash na binili. Karamihan dito ay hulugan. Ang iba ay inutang pa. May mga pagkakataon pang ang isinanla niya ang ilan sa kanyang mga alahas para lamang makabili ng appliances at mapanatili ang kanyang imahe na matagumpay. Nais niyang paniwalain ng lahat na matagumpay pa rin siya. Ngunit habang pinapaliwala niya ang iba, lalo niyang niloloko ang kanyang sarili. Ilang araw matapos kumalat ang buong katotohanan, tuluyan nang nagbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Ang mga dating kasama sa inuman ay hindi na nagpapakita. Ang mga dating nakikipagbiruan ay lumalayo. Ang mga taong pumapalakpak noon sa kanyang mga kwento ay wala nang interes na makinig. At sa katahimikang pumalot sa kanyang buhay, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali.
Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kanyang pagsubok. Mula nang mabunyag ang katotohanan patungkol sa kanyang pag-uwi, tila nagbago ang takbo ng buhay ni Alberto. Ang bahay na dati ay puno ng tawanan, kantahan at inuman ay naging tahimik. Ang sala na dati niyang ipinagmamalaki ay tila naging paalala na lamang ng mga maling desisyong ginawa niya. Araw-araw, may dumarating na panibagong problema. May naniningil, may tumatawag, may nagpapaalala ng mga hulugan hindi pa nababayaran. Unti-unting nagsara ang mga pintong dati niyang akala ay laging bukas para sa kanya. Isang umaga, tumating ang isang lalaki upang kunin ang malaking telebisyong hulugan pa lamang. Tahimik na pinanood ni Alberto habang inilalabas ito ng mga tauhan. Parang may kumurot sa kanyang puso. Kasunod noon ay ang mamahaling sound system. Pagkaraan ng ilang araw, maging ang ilang mga kasangkapan sa bahay ay kanilang ibinenta na upang may pambayad sa mga utang. Hindi makatingin ng diretso si Alberto sa kanyang ina. Lalong pumayat si Aling Lucia dahil sa pag-aalala. Madalas niya itong makitang tahimik na nakaupo sa isang sulok ng bahay habang malalim ang iniisip. Isang gabi, nadatnan niya ang kanyang ina na umiiyak. "Nay," mahina niyang tawag. Mabilis na pinunasan ni Aling Lucia ang kanyang mga luha. Ayos lang ako, anak. Ngunit alam ni Alberto na hindi yun totoo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Hindi lamang dahil sa sarili niyang pagbagsak, kung hindi dahil nadamay niya ang kanyang ina. Kung naging tapat lamang sana siya, kung hindi sana siya nagpadala sa kanyang kayabangan, kung hindi niya pinilit ipakita sa lahat na matagumpay na siya kahit hindi naman talaga, marahil ay hindi sila hahantong sa ganitong sitwasyon. Samantala, ang mga taong dating araw-araw na nasa kanilang bahay ay tila naglaho na parang bula. Wala na ang mga kasabay sa inuman. Wala na ang mga taong nakikinabang sa kanyang paggastos. Wala na ang mga nagpapanggap na kaibigan niya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may 3 taong hindi siya iniwan. Sina Danilo, Edward, at pati na rin si Mang Fidel. Isang hapon, habang nakaupo si Alberto sa harap ng kanilang bahay, lumapit si Mang Fidel. Tahimik itong naupo sa tabi niya. Ilang minuto silang walang imikan. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. "Alam ko masakit," napayuko si Alberto. "Hindi madaling bumagsak." Tumango siya. "Pero minsan, kailangan nating maranasan iyon para matutong tumayo ng tama." Napaluha si Alberto. Matagal na niyang pinipigilan ang kanyang emosyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, tila bumigay ang lahat ng kanyang itinagong sakit. "Pasensya na po, Mang Fidel, ha?" Napatingin ang matanda sa kanya. "Sa lahat ng sinabi ko noon." Ngumiti lang si Mang Fidel. "Wala yon. Ang mahalaga ay natutunan mo." Kinabukasan ay pinuntahan naman niya si Aling Mabel. Bitbit ang kaunting perang naipon niya mula sa pansamantalang trabaho. Hindi ito sapat upang mabayaran ang buong utang, ngunit sapat upang ipakita ang kanyang sinseridad. "Aling Mabel," mahina niyang sabi. Nagulat ang matanda nang makita siya. "Narito po ako para humingi ng tawad." At sa unang pagkakataon, walang yabang sa kanyang boses, walang pagmamataas, walang pagpapanggap, tanging isang lalaking handang akuin ang kanyang pagkakamali. Habang naglalakad pa uwi si Alberto ng araw na yon, pakaramdam niya ay may unti-unting nababawas na bigat sa kanyang dinadala. Hindi pa tapos ang kanyang problema. Hindi pa bayad ang lahat ng utang. Hindi pa rin maayos ang kanilang buhay. Ngunit may isang bagay na nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Ito ay ang kababaang loob. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang nawala. Ito ay ang pag-asa. Matapos ang mga buwan ng kahiyan, pagsisisi, at pakikipaglaban sa samot-saring problema, unti-unting nagsimulang magbago ang buhay ni Alberto. Hindi ito nangyari ng isang higlap. Walang himala, walang biglaang pagyaman, walang madaling daan. Ang meron lamang ay isang lalaking handang magsimulang muli mula sa ibaba. Tuwing madaling araw, ay maaga nang gumigising si Alberto upang maghanap ng pagkakakitaan.
Kung dati ay nahihiya siyang tumanggap ng simpleng trabaho dahil pakiramdam niya ay mas mataas na siya sa iba, ngayon ay wala na siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang mas mahalaga para sa kanya ay may marangal siyang pinagkukunan ng kita. Sa tulong ng isang kaibigan ni Danilo, nakapasok siya bilang supervisor sa isang maliit na bodega sa lungsod. Hindi ganon kalaki ang sahod kumpara sa kinikita niya noon sa abroad, ngunit sapat upang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Unti-unti rin niyang nababayaran ang mga utang ng kanyang ina. Bawat sweldo ay agad niyang inilalaan sa mga dapat bayaran. Minsan ay halos wala nang matira para sa sarili niya. Ngunit hindi siya nagrereklamo. Pakiramdam niya ay bahagi iyon ng pagbabayad sa mga pagkakamaling nagawa niya noon. Isang araw, muli niyang pinuntahan si Mang Fidel. Pagdating niya sa bahay ng matanda, ay nakita niya itong nagdidilig ng mga halaman. Lumapit siya at buong paggalang na nagmano. Nagulat si Mang Fidel, ngunit agad rin itong napangiti. "Kamusta ka na, Alberto?" "Mabuti naman po, Mang Fidel." "Ituloy-tuloy mo lang ang pagbabago mo." Tumango si Alberto. "Salamat po. Kung hindi po dahil sa mga sinabi ninyo, baka hindi ko po nakita ang mga mali ko." Tinapik siya ng matanda sa balikat. "Ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano kataas ang narating mo. Ang mahalaga ay kung papaano kang nakikitungo sa mga taong nasa paligid mo." Malalim na tumimo sa puso ni Alberto ang mga salitang iyon. Samantala, unti-unti ring bumabalik ang tiwala ng mga kapitbahay sa kanya. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa mga handaan, hindi dahil sa mga mamahaling gamit, kung hindi dahil sa mga simpleng bagay na ginagawa niya araw-araw. Kapag may kabataang humingi ng payo patungkol sa pagtatrabaho sa ibang bansa, tapat niyang ikinikwento ang sarili niyang pagkakamali upang hindi nila ito matularan. Maging sina Danilo at Edward ay masaya sa pagbabagong nakita nila sa kanilang kaibigan. Isang gabi, habang magkakasamang nakaupo sa tapat ng bahay ni Alberto, napangiti si Danilo. "Pare, mas gusto kita ngayon." Napatawa si Edward. "Oo nga, ikaw na ata ulit ang dati naming kaibigan." Napangiti rin si Alberto. "Dati, akala ko pera ang dahilan kung bakit nire-respeto ang tao. Ngayon, ano na?" tanong na Edward. Saglit siyang tumingin sa kanyang ina, na mas payapa na ang muka kaysa sa mga nakaraang buwan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kaibigan. "Ngayon, alam ko ng respeto ang dahilan kung bakit tunay kang nagiging mayaman." Tahimik silang napangiti. Habang nakatangala si Alberto sa kalangitan ng gabing iyon, naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang pagyayabang, ang pagbagsak, at ang kahihiyan. Pati na rin ang mga luha ng pagsisisi. Hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit maaari niyang pagandahin ang hinaharap. At sa pagkakataong iyon, alam niyang mas mahalaga ang taong naging siya. Matapos ang kanyang pagbagsak, kesa sa taong akala niya ay matagumpay noon. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pera, kung hindi sa kababaang loob, katapatan, at kakayahang pumangon matapos magkamali. Ang dating mayabang na si Alberto ay hindi na ang pinakamayamang tao sa kanilang barangay. Ngunit sa paningin ng mga nakakilala sa kanya ngayon, siya ang isa sa pinakamayamang tao pagdating sa aral, karanasan, at mabuting puso. Lumipas ang 3 taon. Marami nang nagbago sa buhay ni Alberto. Ang dating bahay na puno ng mamahaling appliances ay simple na lamang ngayon. Wala nang malalaking telebisyon, mamahaling sound system, at mga gamit na minsang ipinagmamalaki niya sa buong barangay. Ngunit kapansin-pansin rin ang isang bagay na noon ay wala sa bahay nila, ang kapayapaan. Tuwing umaga ay makikita si Alberto na maagang umaalis para sa kanyang trabaho. Hindi man kalakihan ang kanyang kinikita, pero sapat na ito upang mabuhay sila ng maayos ng kanyang inang si Aling Lucia. Ang pinakamahalaga, wala na silang tinataguan, wala nang naniningil sa kanilang pintuan, wala nang kasinungalingang kailangang panindigan, wala nang pagpapanggap. Halos mabayaran na rin nila ang lahat ng dating utang na iniwan ng kanilang mga problema. At higit sa lahat,
Naibalik niya na ang tiwala ng mga taong minsang nasaktan at nadismaya sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad sina Danilo at Edward pauwi mula sa kanilang trabaho, napansin nila ang isang maliit na grupo ng mga kabataan sa covered court ng barangay. Sa gitna ng mga ito ay si Alberto. Abala siyang nagtuturo ng mga dapat tandaan sa paghahanap ng trabaho at mga aral na natutunan niya sa buhay. Tahimik na napangiti si Danilo at Edward habang pinagmamasdan ng kanilang kaibigan. "Naalala mo ba noong araw?" tanong ni Edward. "Aling araw?" sagot ni Danilo. "Noong halos wala nang gustong lumapit sa kanya dahil sa sobrang yabang niya, no?" Napatawa si Danilo. "Oo nga eh. Kung may magsasabi sa akin noon na magiging ganyan siya, baka hindi ako maniwala." Sa hindi kalayuan, ay nakita rin nila si Mang Fidel na nakaupo sa isang bangko at nakamasid kay Alberto. May ngiti sa labi ng matanda. Ngiting tila nagsasabing sulit ang lahat ng nangyari. Nang matapos ang pagtitipon ng mga kabataan, naglakad si Alberto pauwi. Pagdaan niya sa kalsada, ay marami ang bumati sa kanya. "Magandang gabi, Alberto. Ingat sa pag-uwi ha." Salamat sa tulong mo kahapon. Mga simpleng pagbati, ngunit para kay Alberto, mas mahalaga ang mga iyon kaysa sa lahat ng papuring natanggap niya noon. Pagtapat niya sa kanilang bahay, ay natatnan niya si Aling Lucia na nagdidilig ng mga halaman. Mas matanda na ang kanyang ina, ngunit mas magaan na rin ang mga ngiti nito. "Nay, kamusta po kayo?" tanong niya. Mabuti naman, anak. Ngumiti siya habang tinutulungan ng kanyang ina. Habang ginagawa niya yon ay biglang sumagi sa kanyang isipan ng mga panahong akala niya ay pera ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Naalala niya ang mga gabing puno ng inuman, ang kanyang pagyayabang, ang kanyang pangmamaliit sa kapwa, at ang araw na halos mawalan siya ng lahat. Napangiti siya, hindi dahil masaya ang mga alaalang iyon, kung hindi dahil doon niya natutunan ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Minsan, kailangang mabasag ang ating pagmamalaki upang mabuo ang mas mabuting pagkatao. Minsan, kailangang mawala ang mga bagay na akala natin ay mahalaga upang makita natin kung ano ang tunay na may halaga. At minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pag-akyat sa tuktok, kung hindi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na bumangon matapos ang pagbagsak. Habang pinagmamasdan ni Alberto ang papalubog na araw, tahimik siyang nagpasalamat, hindi dahil sa yumaman siya, hindi dahil sa naging sikat siya, kung hindi dahil binigyan siya ng pagkakataong magbago. Sapagkat natutunan niyang ang pera ay maaaring mawala, ang kayamanan ay maaaring maubos, at ang paghanga ng tao ay maaaring maglaho. Ngunit ang isang mabuting pangalan, isang mapagpakumbabang puso, at respeto ng kapwa ay mga kayamanang hindi kailanman matutumbasan ng anumang halaga. Ang kwento ni Alberto ay nagpapaalala na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, mamahaling gamit, o sa taas ng katayuan sa buhay. Maaari kang umangat at yumaman, ngunit kung mawawala naman ang iyong kababaang loob at respeto sa kapwa, mawawala rin ang halaga ng iyong mga tagumpay. Ipinapakita rin ng kwento na ang kayabangan ay maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng isang tao. Kapag masyado nating pinahalagahan ang pagtingin ng ibang tao at nabuhay tayo sa pagpapanggap, darating ang panahong lalabas ang katotohanan. Ngunit higit sa lahat, itinuturo ng kwento na hindi hadlang ang pagkakamali upang magkaroon ng panibagong simula. Ang taong marunong umami ng kanyang pagkukulang, humingi ng tawad at magsikap na magbago ay may pagkakataong makabangon at may tama ang kanyang buhay. Palaging tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laman ng iyong bulsa, kung hindi sa kabutihan ng puso, kababaang loob, at respeto sa ibang tao. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo, at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito.
Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!